Hi guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, kung gusto mong maging healthy at tumagal ang relasyon nyo, panoorin mo ang video natin ngayon. Dahil may isi-share ako sa inyo na kahit na sa mga simpleng paraan lang ay pwedeng tumibay at gumanda yung pagsasama nyo. Mga simpleng tips pero super effective. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga simpleng paraan para lalong gumanda yung pagsasama nyo at mas lalong titibay yung relasyon nyo? Number 1, mag-spend ka ng oras sa kanya nang walang technology. Sa panahon ngayon, real talk lang. Mas marami na yung time na mas nakatutok tayo sa mga gadget. Kaya mas maganda kung magkaroon kayo ng rule sa relasyon nyo. Na kung magde-date kayo, dapat nakatabi yung phone. Para mas makafocus kayo sa oras na magkasama kayong dalawa. Or, pagkagising nyo sa umaga, pag-usapan nyo na dapat itabi nyo muna yung phone nyo sa loob ng kwarto. Hayaan nyo muna yung phone sa loob ng kwarto nyo habang nagkakape kayo. Or, habang kumakain ng agahan. Para nang sa ganon ay may ibigay nyo yung full attention nyo sa partner nyo nang walang sagabal. 'Di ba? Napakasimple lang yan pero malaki ang may tutulong yan para mas lalong gumanda at tumibay yung pagsasama nyo. At dahil dyan, mas magkakaroon kayo ng quality time sa isa't isa. At makakatulong yan para mas lalong tumibay yung relasyon nyo. Number 2, batiin mo yung partner mo pag-uwi mo ng bahay. Alam nyo ba na yung simpleng pagbati mo sa partner mo pag-uwi mo ng bahay, parang wala lang yan pero napaka-importante niyan. Dahil dyan mo may papakita sa partner mo na masaya kang makita siya. At para mo na rin sinabi sa kanya na na-miss mo siya sa maghapon na hindi kayo nagkita. Oo, minsan parang ang hirap gawin yan dahil sa mga stress sa trabaho. Sobrang bad trip dahil sa mga nangyayari sa labas na nai-encounter mo. Pero subukan mong iwan lahat ng hindi maganda dyan sa labas. Tapos bago ka umuwi ng bahay, salubungin mo ng nakangiti yung partner mo. Yakapin mo siya or i-kiss mo, 'di ba? Ang simple lang yan pero may epekto yan para sa mas ikakaganda ng pagsasama nyo. Number 3, matulog ng sabay. Hindi ko nilalahat, pero karamihan ng magpartner na hindi natutulog ng sabay. Lalo na kung pareho naman silang nasa bahay tapos hindi pa nagsasabay, madalas hindi sila nagkakaintindihan. Bihirang mag-usap ng masinsinan at bihirang magbakbakan. Dahil sa dami ng mga pagkakabalahan sa panahon ngayon, marami sa magpartner ang hindi natutulog ng sabay. Yung isa matutulog na habang yung isa naglalaro sa computer, naglalaro sa cellphone, laging nagmo-movie marathon sa Netflix, or inuuwi sa bahay yung trabaho. Kaya madalas wala silang chance na matulog ng sabay. Pero alam nyo ba na pag madalas kayong matulog ng sabay, mas magiging less yung hindi pagkakaunawahan sa relasyon nyo. Dahil kung lagi kayong natutulog ng sabay, mas magkakaroon kayo ng time para mas makapag-usap kayo ng masinsinan. Makakapaglambingan, magkwentuhan at magtawanan. At dahil dyan, mas lalo kayong napapalapit sa isa't isa. Kaya mas gumaganda yung pagsasama nyong dalawa. Number 4, huwag nyong kalimutan mag-date. Kapag sinabing date, hindi ibig sabihin na kailangang bongga or marami kang pera. Kahit na yung simple lang, okay na yun. Basta magkaroon kayo ng time ng kayo lang dalawa. Kahit na maglakad-lakad lang kayo sa mall, kumain ng street foods, or kahit sa bahay lang. Mag-download ka ng movie, bumili ka ng tig-pipiso na snacks, tapos mag-movie date kayo sa kwarto or sa sala nyo, 'di ba? Maganda yan para kahit papano ay makapagsaya din kayo. Magkaroon kayo ng time para sa isa't isa. At mabawas-bawasan man lang yung stress na dinadala mo dahil sa dami ng ginagawa nyo. At syempre, magkakaroon kayo ng magandang bonding ng mahal mo, 'di ba? Number 5, i-share mo yung mga magagandang nangyari sa'yo sa buong araw.
Yung mga exciting or kahit na yung mga hindi masyadong masaya na mga nangyari sa'yo sa buong araw, i-share mo din yan sa partner mo. Gawin mong tradisyon yan sa tuwing kakain kayo ng dinner. Para may pinagtatawanan kayo at masaya kayo habang kumakain. At syempre pwede rin sumali yung mga anak nyo sa usapan. Lalo na kung masaya yung topic na i-share mo sa kanila. Magandang paraan yan para magkaroon kayo ng healthy na komunikasyon ng partner mo. Number 6, lagi mong sabihan yung partner mo kung bakit mahal mo siya. Kapag bago pa lang ang relasyon nyo, sobrang kilig na kilig ka na pag sinabihan ka ng I love you. Pero habang tumatagal kayo, mawawala na yung kilig na yan. At yung salitang I love you, parang normal na lang. Parang hindi na ganong kalakas ng dating kumpara nung mga unang stage pa lang ng relasyon nyo. Kaya para magkaroon ulit ng kilig at para magkaroon ng halaga yung I love you na yan, kapag sinabihan mo siya na mahal mo siya, sundan mo agad ng rason kung bakit mo siya mahal. Sabihin mo agad na mahal mo siya dahil sobrang bait niyang partner. Pinapasaya ka niya lagi pag nalulungkot ka. O kaya ikaw, nasa sayo yan. Sabihan mo na mahal mo siya at kung bakit mo siya mahal. Dahil kung mahal mo talaga siya, sigurado hindi ka mawawalan ng rason kung bakit mo siya mahal. Dahil araw-araw may nagagawa tayo sa partner natin para maipakita at may paramdam natin sa kanya na mahal natin siya. 'Di ba? At number 7, sorpresahin mo siya. Hindi lang dapat sa mga birthdays or sa mga holidays mo sinosorpresa ang partner mo. At hindi rin kailangan mamahalin. Kahit na sa mga ordinaryong araw lang, pwedeng-pwede yan. At hindi rin kailangan ng mamahalin or bonggang-bongga ang sorpresa mo sa kanya. Yung simple lang basta galing sa puso mo, okay na yun. Kahit na yung mga simple lang basta alam mo na ikakaligaya niya, okay na yun. Halimbawa na lang, sorpresahin mo siya ng paborito niyang ulam. Sorpresahin mo siya ng love letter. Iwanan mo bago ka pumasok ng trabaho. O kaya, igala mo siya. Mag-rides kayo. Kahit na panggas lang tapos puntahan nyo yung paborito niyang lugar. Okay na yun. Dahil malaki ang may tutulong ng mga tips na yan para mas maging healthy at tumibay yung relasyon nyo. Para mas maging healthy at tumibay yung relasyon na meron kayo ngayon. Kaya kung mahal mo siya at gusto mo na tumagal kayo, bakit hindi mo subukan yung mga binanggit ko sa video na to? Wala namang mawawala, diba? Kaya go na. So yun, Rek TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood, and ingat kayo sa mga kinaroon. God bless, peace, and goodbye.